Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video ay pag-uusapan natin yung mga importanteng ganap sa loob at sa labas po ng Itbulaga and syempre sa mga dabarkads natin. So kahapon, nakauwi na po ng bansa sila Bossing Vic Sotto kasama ang kanyang pamilya from Vietnam. Makikita nga dito sa binahagi po ni Ma'am Pauline Luna Sotto na nasa airplane na po sila kahapon pa po yan. Ganon din po syempre, etong si Tali makikita dyan, no? Talagang papauwi na po sila niyan kahapon. And labis nga po ang pasasalamat ni Timothy Francis Lim, yung napangasawa po ng kapatid ni Ma'am Pauline Luna Sotto. Dahil talagang nagpunta pa daw talaga itong si Bossing Vic at ang family dito sa Vietnam for ninong nila sa wedding. Sabi nga dito, thank you for coming to Vietnam as our ninong in wedding. Cheers to one of the few men we look up to. Exemplifying family is priority. Thank you also to Pauline Luna Sotto. So ayan mga kadabarkads, no, labis po ang kanilang pasasalamat dahil talaga namang nagtungo, no, itong pamilya Sotto sa Vietnam para po maging ninong ng sa kasal ng kapatid po ni Ma'am Pauline Luna Sotto. Samantalang, isang SQQ naman ang nagpa-hairdo na naman mga kadabarkads. So may bago na naman pong hairdo, etong si SQ Eunice. So yan o, malapink naman yung kanyang pa-highlight dito sa unahan ng kanyang hair na siyang lalong bumagi po sa kanya kasi lalo po siyang nagmukhang tisay dito. Ayan o, ang ganda po mga kadabarkads. Samantalang ang sugod bahay naman for February 22, 2025, Saturday po yan. Eto at meron tayong nakitang schedule mga kadabarkads. Mula ito sa post ni Kapitan Leo Best West Rembo. Sabi niya, Dabarkads, ready na ba kayo para sa sugod bahay ng Itbulaga? Ayon sa pamunuan ng Itbulaga, narito po ang ilang guidelines. Ayan o, February 22, 2025, Saturday, 6 a.m. to 2 p.m., Bonifacio Avenue, formerly known as West Rembo Avenue from A. Luna Street to Serrano Street, West Rembo. So, ibig sabihin, sa next Saturday, wala pang sugod campus. Sugod bahay pa. Dalhin ang inyong decorated walis tambo dumating ng 6 a.m. sa area para sa contest na most decorative walis tambo. Para ito sa mga may edad 18 pataas, bawal sumali ang mga buntis, senior at PWD. So ngayong araw po yung registration nila February 19, 2025, 7 a.m. to 5 p.m. Sitio 4, Barangay Hall, Quadrangle, magdala ng valid ID. So for Saturday ito mga kadabarkads. Samantalang si Tito Sotto naman po mga kadabarkads ay na-interview nga po kahapon. Tinanong nga siya doon kung ano daw ang kanyang masasabi dito po sa naging pahayag or interview netong si Ellie Buendia para po sa Espularium. Diba na kung saan nilinis po niya yung pangalan ni Bossing Vic Sotto, ni Boss Joey De Leon at maging ng TBJ, no? So, nilinaw po niyang lahat doon na walang kaugnayan sa TBJ ang kanta po nilang yun dahil ang katunayan niyan ay heroes pa nga po ni Ellie Buendia ang TBJ. Ngayon, nakarating po ito kay Tito Sotto at tinanong nga po ito ng media kung anong masasabi po ni Tito Sen and sinabi niya nga po doon na ang mga kanta po ng Eraserheads ay favorite niya at lagi niya pong pinapakinggan. So, labis pong pasalamat ni Tito Sotto dahil syempre, binigyang linaw na naman po ni Ellie Buendia ang tungkol sa issue doon sa kanta po nilang Espularium. Actually po, ulit na pong nililinaw po ni Ellie Buendia ang tungkol dito pero parang mga bingi po yung ilan at naniniwala pa din doon sa mga myth na yan na wala naman pong katotohanan. So, eto po isang patunay itong interview na to mga kadabarkads kaya Tito Sotto na okay po ang relationship ni Ellie Buendia at ng TBJ or ng mga dabarkads. Si Ellie Buendia po ay lagi yan sa Itbulaga nung araw dahil nga po kay Francis
Magalona. Lagi po siyang nagkakanta doon. Kaya sa mga gumagawa ng issue dyan, doon sa kanta po nilang Espolarium, nako, tigilan na po natin yan, okay? Samantalang, pakabalik nga po ng bansa ni Bossing Vic Soto from Vietnam, eto naman at rekta po siya sa Pasig upang magtalumpati at magpasalamat sa mga taong patuloy po na sumusuporta sa anak niyang si Mayor Vico Soto. So, sabi nga po ni Bossing Vic Soto, ando doon siya sa Pasig para magpasalamat dahil mahal po ng tao na Pasigueño etong anak niya na si Mayor Vico, at ang hiling niya daw, mga Kadaver Gods, ay patuloy pa rin daw na suportahan si Mayor Vico para patuloy pa niyang magampanan yung maganda niya pong hangarin sa bayan. Sabi pa nga po ni Bossing Vic Soto, mariin niya pong sinabi na tigilan na po natin ang baluktot. No, 'di ba, mga baluktot na pamamaraan po ng mga politiko, 'di ba? Paulit-ulit po 'yang sinabi ni Bossing Vic na tigilan na po natin 'yan. Dito tayo kay Mayor Vico Soto na napakaganda, napakalinis po ng hangarin para po sa bayan. And syempre, tapat po na naglilingkod si Mayor Vico Soto dito po sa Pasig. Ang gusto lamang po ni Mayor Vico Soto, syempre, ay mapaayos, no? And mapaganda po ang mga buhay ng mga taga-Pasig. Yan po ang magandang hangarin ni Mayor Vico Soto. Kaya naman sabi po ni Bossing Vic, patuloy po nating suportahan si Mayor Vico para maisakatuparan yung kanyang magandang layunin or hangarin po sa mga taga-Pasig. So, nakakatuwa lang mga Kadaver Gods kasi kahit na pagod sa biyahe from Vietnam, malapit lang naman yon, pero syempre nakakapagod ding magbiyahe ng ilang oras lang naman. Pero itong si Bossing Vic Soto talaga ay rekta po sa Pasig para sumuporta sa kanyang anak. So ito ay pagpapasalamat lamang naman po ni Bossing Vic Soto sa mga taga-Pasigueño dahil mahal po ng mga taga-Pasig si Mayor. Kaya naman, wag na po kayong, sa mga taga-Pasig na nakikinig ngayon, wag na kayong pumunta sa sahig. So nasa kama na po kayo, wag na po kayong magtangka na mag-try ng iba dahil napakaganda na po ng pamamalakad ng anak ni Bossing Vic Soto. At ang tanging niyang inaalala ay yung ikakabuti po ng kanyang mga nasasakupan. So Mayor Vico Soto nga pinupush na tumakbo sa pagka-presidente, kaso nyo nga si Mayor Vico mas pinili niya po na maglingkod dito sa Pasig at saka napakaaga pa po, no, para siya ay magpresidente. So i-enjoy niya muna yung pagka-mayor, i-enjoy niya muna yan. Tapos antayin yung pagkakataon na pwede na siya takbo sa pagka-presidente dahil talaga namang gustong-gusto po siya ng mga tao na mailuklok sa mas mataas na posisyon dahil nakikita po nila yung magandang pamamalakad po sa bayan ng Pasig nitong si Mayor Vico. So paano, hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.